Hindi pala natin alam na itong si Bongo ay noong papalapit na yung eleksyon pala, ay yung kanyang malasakit ay tinanggalan ng budget o parang, ayun, tinanggalan ng budget. O hindi ko napanood kanina yung yung mga komento kanina sa Saganang Mamamayan na programa itong sa Net 25 ay hindi ko alam na ito pala si Bongo ay nagreklamo sa kanyang malasakit. Ito yung malasakit kasi pagka na-hospital ka, hospital nga. Pag mayroon tayong mga kamag-anak na hospital tapos pagka kapos tayo, wala tayong pangbayad o kaya naghanap tayo ng tulong sa gobyerno, ay ito pala siya ay halos lahat yata ng hospital mayroon siya ditong malasakit center. Kaya lang ito nung bago mag-eleksyon, tinanggal ho ito, di binigyan ng budget. At ito yung sinabi ni Bongbong Marcos na gusto niya makipag-reconcile sa mga sa mga Duterte. Porket ba itong si Bongo ay isang alay nito ni dating Pangulong Duterte, tanggalan nila ng budget o talagang gusto nilang pilayan ang kanyang pagkakandidato ng senador kasi malakas talaga si Bongo. At ito kasi yun ang kanyang programa talaga na malasakit center. So siguro dito, mayroon din siguro naman ako nito mga kamag-anak na napakinabangan nito o nakinabang nito. So kaya naman siguro, di natin pwedeng sabihin na si Bongo hindi mag-number 1 kasi sa kanyang malasakit center, malasakit center ay sobra ang daming nakikinabang dito. So ito yung video kanina na napanood ko lang. Panoorin natin, 'di ba? Mainis ka ba sa administrasyon pag ganito? Kanino kaya tayo dito mainis? Kay Bongbong, kay Romualdez? Sabagay si Romualdez yung nagbibigay kasi ng mga ng mga budget. So ang mag-a-approve din yan itong presidente. Di ba niya alam yun na ang malasakit center ni Bongo ay sobrang nakikinabang lalo sa mga mahihirap? Pag ganito ba naman ang politika talaga sa Pilipinas, ito ngayon talaga, ang nakikita ko, ito yung pinakasama talagang administrasyon Kasi once na kaalyado ka ng dating Pangulo, ay talagang maghanap talaga sila ng pipilayan ka. Di natin pwedeng sabihin na bakit. Ito si Bato de la Rosa, may nakaplano na nito na huhulihin ng ICC. Ito pagka hindi ito nanalo ng senador, sigurado na to. Lalabasan to na ng warrant of arrest. At ang pagkaano ko nito, nakikita ko dito ngayon, nung ginawa ni Amy Marcos yung hearing niya sa Senado, medyo naglaylo itong administrasyon na to, yung mga kaalyado ni Bongbong Marcos, yung nakapaligid ba niya na wala bang nagpupos na sige ipahuli natin to si Bato de la Rosa. At ang alam ko isunod din to si Bongo. Lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte, unti-unti na nila talagang Una si Kibuloy, niransak ang KOJC. Tapos kasi nga nandoon daw nagtatago si Kibuloy. Tapos nahuli na si Kibuloy, nakulong na. Ang sunod, inimpeach si BP Sara. Pagkatapos na impeach sa House of Representatives, si Pangulong Duterte noong Marso 11 na hinuli na walang warrant of arrest. Tapos ito ngayon, bago mag-eleksyon pala, itong malasakit center ni Bongo, pilit talaga nilang pipilayan, pilit talaga nilang burahin ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte at mirisi sa inyo. Ito kinarma kayo. Nag-number 1 si Bongo, nag-number 3 si Bato de la Rosa. Dahil sa ginagawa nyo, ang mga tao kasi hindi nagustuhan. At ito na ngayon ang sinabi ni Bongbong Marcos na, ready ako makipag-reconcile sa mga Duterte. Pwede ba yun? Sa ginagawa mo yung mga pamilya Duterte, ako pamilya Duterte, halimbawa tatay ko pinakulong mo sa ibang bansa, na wala man lang isang kaso dito sa Pilipinas, papatawarin kita. Lintik mo ay yung tatay mo, pinalibing ko yan sa libingan ng mga bayani, tapos iganti mo sa aming pamilya, ganyan. Ang bilis magsalita ng ganon na, okay, pwede ako makipag-reconcile. Mag-isip ka muna, Mr. President. Hindi yung kaagad-agad sasagot ka, pero pagka ilang araw na, ilang oras lang, bigla ka na magbago. Parang nabigla ka sa mga sinasabi mo, kaya baguhin mo na naman. Ano nangyari doon sa impeachment? Yung anak mo unang pumirma.
Si Sandro Marcos ang unang pumirma. Nagpaalam pa sa'yo yung anak mo na ipagpipirmahan namin. Hindi, gawin mo yung gusto nyo. Gawin yung gusto mo. Kung ano nararapat. Ngayon nag-i-impeach na. Mayroon na ipit lang daw. Parang naipit. Naipit pa ng daliri nyo. Uplok talaga to si Bongbong Marcos eh. Ako halimbawa, ako kapamilya ni Duterte. Hindi ko to papatawarin. Habang buhay ko tong itanim ko sa utak ko tong ginagawa nitong presidente na to. 80 anyos tatay ko tapos ginagawa mong ganyan. Tapos yung tatay mong nandoon na, naka-frozen na nga lang yun. Pinalibing ng tatay ko, tapos ginawa mo sa tatay ko, pinadala mo sa dahig na walang kaso. Hindi ka naisip mo ba yun? Ang sitwasyon ng tatay ko, tapos ganun ang edad niya. Tapos itong si Senator Bongo, mangyak-nyak na to dahil ilan ang gamot ang kailangan niya ng inumin sa araw-araw. At mayroon pa siyang check-up sa Cardinal Santos na hindi yun natuloy dahil pinalipad ka agad pagkagabihan sa dahig. Tapos ngayon magsabi ka na makipag-reconcile ka sa mga Duterte. Pweh! Lintik mo. Ako, sa totoo lang yung nakapanood nito sa mga pro Marcos, yung amo nyo, ng mga ginagawa niya sa kay Duterte. Ayan na. Ba't di kayo magsalita sa nitong makipag-reconcile? Yung mga vlogger na iba diyan na halos lang din mga content nila parte kay Bongbong Marcos ay kay Duterte. Wala nang ibang content yan. Duterte na tatay, VP Sara, Pulong, yun ang nila pero yung nila. Ako sa totoo lang ito si Marcos na Bongbong Marcos. Ay ko naman talaga itong presidente na to. Pero di rin ko halos araw-araw na gumagawa ng content nito sa kanya. Pinabayaan ko na lang yung mga sinasabi ng iba dyan. Yung mga sinasabi niya. Pero pag may mga kasinungalingan na talaga, yung hindi na maganda tingnan, yun gumagawa ako ng reaction para sa kanya. At ito na ngayon, yung kay Senator Bongo, na bakit niya ayaw bigyan ng budget ang Malasakit Center. PhilHealth, ikaw rin nagpila ng PhilHealth. Sino pinipilayan mo? Yung PhilHealth o yung taong mga Pilipino? Taong Pilipino. Bakit di mo bigyan ng yan? Subsidy. Nasa batas ho yan. Bigyan mo ng subsidy yan. Taon-taon. Tapos ninakaw nyo pa yung pera ng PhilHealth. Kasi sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Ilang bilyon dan nakatingga lang dyan. Animalistic naman talaga to. O, che! Makinig ka Marcos, pagka ganyan ang klaseng utak mo talaga, hindi ka talaga irerespeto sa mga taong bayan. Nakita mo na ngayon, patikim pa lang ho yan. Pag ito magtuloy-tuloy ang ginagawa mo na hindi ka magbago talaga, yung mga kapaligid mo na hindi mo tanggalin yung mga ibang mga nasa kapaligid mo, talagang mababaon ka talaga sa pangbabas o kaya hindi ka na talaga irerespeto sa mga sa Pilipino. Dahil yung ginagawa mo, puro ko lang kasi paasa sa mga tao. 20 pesos na bigas, yan ang pinagyabang mo ngayon. Sino nagbabayad yan para i-subsidy rin yung 20 pesos? Pilipino, taxpayer din mga mamamayang Pilipino. Talaga naman ang hilig mo ang hilig mo talaga pagbida-bida. Tapos, pagka mabatikos ka o kaya yung mga kaalyado mo nagagalit, kaagad-agad magsabi na, lalo na yung NBI. Pag initan yung mga vlogger kasi mga fake news, yung si Claire Castro, nako naman, gimila-mila Claire Castro. Kung tanggalin mo kaya rin yan, maniwala ako sa iyo na willing kang makipag-reconcile sa mga Duterte. Pag itong si dating Pangulong Duterte, pauwiin mo sa Pilipinas. Diyan siguro mukhang lalambot ang mga tao na titingin lalambot ang panindigan ng mga tao kung gawin mo yan. Pero pag yan pa rin, tuloy-tuloy pa rin si dating Pangulong Duterte sa dahig, illegal ho yun pagpunta doon. Illegal yung ginagawa nyo. Nung sa Senado, nag-hearing sa Senado, kanya-kanyang turuan na. Kanya manda ka pag ikaw na wala na sa pwesto, tingnan natin kung saan ka rin. Baka malala pa. Ang naranasan ni dating Pangulong Duterte, malala pa ang maranasan mo. Sigurado ako dyan. Kasi may gaba talaga. Kasi yung kumakalaban kay dating Pangulong Duterte, may gaba na. Ang daming gigabaan. Alam mo yung sino gigabaan yan? Alam mo na yan kung sino, ha? Isa ka na.
Kasi yung administrasyon mo ng mga senatorial wala. Pinakain ng alikabok, baon sa putik.